Yung ibinigay na babala ng PNP kay Attorney Harry Roque. So what's up mga kasiminios, no? Magandang hapon, magandang araw sa lahat, no? Sa lahat ng dito sa buong mundo, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, pati naman sa ibang bansa, no? Maraming salamat sa suporta, lalo na yun sa mga OFW natin. So maraming salamat po sa inyo at mag-ingat kayo dyan sa ibang bansa, no? So welcome sa ating kuhan ngayon, yung topic natin ngayon mga kasiminios, dahilan kay Attorney Harry Roque. Dati nung nilosob yung QGC, panay sila no, 'di ba? Dati yung ingay. So ngayon, sabi nila kakasuhan nila mga pulis. Ngayon tuloy siya yung kakasuhan ng mga pulis, siya na hinahanap ng mga pulis. So parang sinupalpal yung sinasalita nila. Babalik rin sa kanila, parang kumbaga parang karma. So yun, panoorin natin yung balita dito sa TV mga Kasimi News, no? Magandang tanghali sa iyo, Aga. He can run, but he cannot hide forever. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa tila pangangantiyaw ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga otoridad na patuloy na naghahanap sa kanya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa paghahanap kay Roque, kaya't naniniwala sila na babagsak din ito sa kamay ng mga otoridad. For someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can run, yes, but he cannot hide forever. Nagbabala din si Colonel Fajardo sa mga taong tumutulong para makapagtago si Roque sa mga alagad ng batas. Aniya, mahaharap ang mga ito sa kaso sakaling mapatunayan na nagkakanlong sila ng mga pinaghahanap ng batas. Nauna nang inamin ng PNP na nakatanggap sila ng impormasyon na nasa Region 3 at Region 4A si Roque, subalit ng puntahan ng mga pulis ay nagnegatibo ito. Nauna nang ipinagmalaki ni Roque na gumagamit siya ng mga kaibigan sa pag-upload ng kanyang mga broadcast video at nag-iiba-iba din siya ng lugar upang hindi matunto ng mga otoridad. Sa kanyang Facebook page naman, iginiit ni Attorney Roque na walang bisa dahil labag sa batas ang utos ng Kamara na arestuhin siya. Kaya naman, karapatan aniya niya na lumapit sa Supreme Court para sa writ of amparo para siya ay proteksyonan at certiorari na naglalayong questionin naman ang gawain ng gobyerno na umano'y pagmawalabis sa kanilang jurisdiksyon. Malaki aniya ang pagkakaiba ng pugante na lumabag sa batas at pugante na iniutos lamang ng mga politiko ang pag-aresto. Aga? So, yun lang mga Kasimi News. Sa hindi po na nakasubscribe sa atin, pasubscribe sa ating YouTube channel para marami pa tayong videos i-upload. So, ito lang masabi ko Kasimi News. Lagi tayo magdasal at magsabi talaga tayo ng mga katotohanan. Mahirap nung ganyan na magyabang ka or ipagmalaki mo kahit yung mali na trabaho para lang sa pera. Kahit wala naman tayong pera, importante nasa tama naman tayo, no? So, yun lang sa akin mga Kasimi News. Mag-iingat kayong lahat dyan, lalo na yun nasa ibang bansa na malayo sa pamilya. God bless yung lahat.